Dahil nga po hirap matunton si Kibuloy mga kababayan, ang KOJC o Kojik 'no, siyempre wala hong pastor 'yan. Baka meron hong pumalit na pastor mga kababayan. Baka may papalit na po kay Kibuloy. Wala pong iba kundi sino? Oh, ay hindi 'yan. Eto, eto, 'yan. Sabi ni Baste Duterte, nararamdaman ko mukhang magpapastor si Baste, Sa mga miyembro ng Kojik, hmm, "Anuman ang mangyari sa inyo, sasamahan ko kayo." Oh, ha? Yung mga miyembro ng Kojik wala namang kasalanan sa batas 'yan, eh. Alam naman namin yun. Si Kibuloy ang merong kasalanan sa batas daw, ano, sabi po nung mga nagrereklamo sa kanya. Sasamahan daw kayo ni Baste Duterte, anuman ang mangyari sa mga miyembro ng Kojik, anuman ang mangyari sa inyo, hmm, sasamahan ko kayo, ganoon lang. Ayun naman pala may papalit na pastor, eh, oh. Kaya ngayon manatili lang kayong matatag, 'wag masyadong mag-alala dahil alam ko naman na wala kayong ginawang mali. Sino ba may sabing may ginawang mali yang mga Kojik na 'yan? Ang ginawang kamalian anong ginawang kamalian 'yan? Wala naman, kundi uto-uto. Sabi ni Winit, si Pastor Duterte na puro pagmumura, aray ko po. Wala naman talaga kayong ginawang mali. Anuman ang mangyari sa usapang ito, alam na natin pagdating sa dulo. Pero nandito ako para sa inyo. Eh, yan na po. Paano kaya magpi-preach si Baste Duterte? Si Kibuloy kapagka nagpi-preach po mga kababayan, lively po 'yun. Talagang buhay na buhay, 'no? Kapag kulang ang ikapu ninyo, pagnanakaw 'yan. 'Pag ano tawag sa English nun? Yung yung ikapu, gano'n, eh, sabi ni Kibuloy 'yun. Bawasan mo man ng konti ang ikapu mo, pagnanakaw na po 'yan. Eh, kailangan obligado na 10% talaga ng iyong kinikita ang mapupunta kay Kibuloy. Oh, 'di ho ba? At kulang pa ho, meron pang mga patinda-tinda pa daw ng mga OTAP. Ay, eto pala, shoutout pala dun sa kaibigan natin at kapatid natin na sumusuporta sa Pangulo ng Pilipinas, 'no, at sa gobyerno ng Pilipinas na si Jill Review TV. Shoutout sa iyo, sir. Hmm. Offering, o 'yan yung tithes. 'Pag kulang o kinulangan mo ang iyong tithes, pagnanakaw na 'yan. Kailangan sakto bigay mo kay Kibuloy. At hindi pa nakuntento, meron pa di umano, na mga ano tawag ho dun, pagtitinda pa daw ng OTAP. Yung mga vloggers diyan, oh, bakit hindi niyo subukang magtinda ng OTAP? Tutal tutal naman hirap na kayong ipagtanggol si Kibuloy. Eh, at least sa pamamagitan ng pagtinda ng OTAP, oh, matutulungan niyo na umasenso pa din si Kibuloy kahit na wanted na, 'di ho ba? Kaysa yang pa-vlog-vlog na ganyan, nahihirapan kayo ipagtanggol, o magtinda na lang kayo ng OTAP. Punta kayo punta kayo ng Davao, kunin niyo yung mga panindang OTAP, dalhin niyo sa lako niyo diyan sa C5, lako niyo diyan sa EDSA, 'di ho ba? Tingin niyo po paano magiging pastor si Baste? Ano kaya ang ituturo ni Baste Duterte kung sakali na siya ay magpastor, mga kababayan? Oh, merong mga nagdudurog, merong mga gumagamit o bumabatak dun, ipatege yan. Ay naku Lord, itong mga ito kanya-kanya na lang ang pagtatanggol, 'no? Palabasin niyo na lang nang malaman natin kung ano ang katotohanan, 'di ba? 'Pag hindi ko kayo natikman, naku, sabi ni sino yun, The Wandering, "Pag hindi ko kayo natikman, dumaan sa akin, hindi kayo makakapunta sa langit."
Archie, sabi ni Archie, inaalok na yung sarili kapalit ni Kibuloy. Oh, ang laki kasi ng tithes ng mga miyembro, laki ng pera. Diyos ko. Parang ano, parang doon sa relihiyon ni Kibuloy, mga kababayan, parang ano 'no, sapilitan na kailangan 10% kailangan hindi bababa diyan. Eh, paano kung sa panahon na ito, eh, may pangangailangan kang matindi, 'di ho ba? Sa mga buwan na ito, eh, meron kang mga babayaran na dapat bayaran. Meron kang mga obligasyon na gustong bayaran. Uunahin mo pa ba 'yon? Siguro naman po ang may likha po, eh, maiintindihan 'yun mga kababayan. Si Mark hindi makakapagbigay ng donasyon ngayon kasi may mas kailangan siyang unahin. Kasi yung anak niya nasa ospital, kasi yung ganito, ganyan, nasa ospital, kailangan niya muna 'yun. Pero kay Kibuloy, kapag pala kulang ng ₱5, ₱10 yung tithes, wala, pagnanakaw na po agad. Pagnanakaw na po agad. Grabe kayo diyan, ilan kaya sa KOJC yung mga nagbigay talaga nung yung kumbaga talagang eksaktong-eksaktong 10% ng inyong sinusweldo. Panigurado po ako, yung mga ilan diyan, merong mga tipong, "Ay, bawasan ko na muna ng ₱300, ₱200 o ₱100 itong tithes ko ngayong buwan na 'to kasi medyo gipit ako." 'Pag nanakaw 'yan. Sabi doon sa preach ni Kibuloy, 'di ho ba, mga Kibuloy, labas ka na, please. Kesa yung sasayangin mo yung buhay mo sa sinasabi mong matanda ka na, kumbaga parang matanda ka na, hmm, hindi na pahuhuli ng buhay. Mas piliin mo na ipagtanggol yung sarili mo. Kung mategi ka man, matetegi ka ng alam namin kung nagsabi ka ba ng totoo o hindi. Pero kung matetegi ka ng nagtatago, ano po isipin natin nun, mga kababayan? Si Kibuloy nategi yan, nagtago, pinapahanap ng batas, hindi maipaliwanag yung kanyang sarili. Hindi hindi masabi kung ano yung kanyang side kasi, baka kasinungalingan, 'di ho ba? Anyway, mga kababayan, pumunta tayo dun sa dulo ng ating topic. Yung nangyari ho kay Donald Trump, mga kababayan, mas lalo pong